puno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo, Trina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binatin niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumainyo ang Panginoon. Naguluminahan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pangbansang dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay ating ipinagdiriwang ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. Alam po ninyo, sa tuwing pinag-uusapan natin ang salitang reyna, ang unang pumapasok sa ating kaisipan ay kaningmingan, katanyagan, kayamanan, at karikitan. Ito ay ang mga makalupang pananaw. Subalit alam po ninyo, ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria ay hindi base sa makareynang pamantayan ng tao, sapagkat ang kaniyang pagiging reyna ay nakabase
Una't higit sa lahat, sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya naman, ang kaniyang korona ay hindi gintong korona, kung hindi korona ng kababaang loob at pag-aalay ng sarili, upang sa gayon maganap ang kalooban ng Diyos. Ang kaniyang damit ay hindi ang magagarang kasuotan na madalas nating makikita sa magagarbong handaan, kung hindi ang damit niya ay damit ng pag-ibig at pagmamahal. Ang kaniyang trono ay hindi matatagpuan sa loob ng malaki at malawak na palasyo. Subalot ang trono niya ay ang katapatan sa Diyos hanggang sa huling sandali ng kaniyang buhay. Ang mahal na ina mismo ang nagsabi, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Ano po ang ibig sabihin nito? Narinig po natin sa ating ebanghelyo na sa pagbati ng anghel sa kaniya, dala-dala ang mabuting balita na siya ay magiging ina ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Si Maria hindi nagdalawang isip, sundin ang kalooban ng Diyos. Bagamat may sarili siyang plano sa buhay, may sarili siyang mga pangarap, isinantabin niya ito upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kaya kagaya nga po ni Maria, ay sigurado akong marami din sa atin ang maraming plano at pangarap sa ating pamilya at mga sarili. Subalit, ang magandang katanungan, handa na ba kayong isuko ang mga ito kung sakaling tawagin kayo ng Diyos upang maglingkod sa kaniyang ubasan? Handa na ba nating kalimutan ang ating mga sarili upang maging daluyan tayo ng lubos na pagpapala at biyaya ng Diyos? Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin sa Ebanghelyo na tulad ni Maria, manatili tayong masunurin at mapagkumbaba. Dahil batid ng mahal na ina na ang kaniyang pagkareyna ay dahil sa kaningningan ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil siya ay magaling, kundi dahil ang Diyos ay dakila at lubhang maawain. Tunay ngang ang pagkareyna ni Maria ay nakaugat sa paghahari ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, sapagkat si Kristo ay ang ating hari magpakailanman. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.